Hello guys, what's up? So welcome back sa aking channel. So syempre meron akong panibagong i-share sa inyo na andito sa video na ito. Pero bago ako mag-umpisa ay pindutin muna ang subscribe button sa video na ito na nasa ibaba para updated kayo sa mga ilalabas ko pang mga susunod na videos. Paano kung ang isang babae ay matagal nang walang sex, ngunit meron siyang sex experience? Ay panigurado syempre na mamimiss niya ang sex attitude, ngunit dahil hinahantay niya pa yung the right one na lalaki para ibigin siya o mahalin niya at para makasex niya, wala pa siyang na-experience ulit na panibagong pagtatalik. So ang isang babae ay handang maghantay para sa isang lalaki kahit na kadalasan ay hindi siya mapakali dahil sa nararamdaman niyang libog. Ibig sabihin ay handa siyang magtiis kahit na sabihin natin na nagpipinger siya, ay iba pa rin ang pakiramdam kapag ang titi ng isang lalaki, lalo na kapag mataba-taba at medyo mahaba, iba ang pakiramdam kapag ayun ang pumasok sa puke ng isang babaeng naglilibog, lalo na kung ang bumabayo sa kanya o sa isang babae ay yung taong mahal niya. Papaano kung sadya siyang gahasain ng isang lalaki na may mahabang titi na medyo mataba-taba, tapos yung babae naglilibog pa? Siyempre sabik na sabik din yun sa sex dahil matagal na kulit na walang sex. Kapag ba siya ay ginahasa, ano kaya mararamdaman niya? Masasarapan kaya o hindi? So meron akong 7 maaring maranasan ng isang babae na naglilibog na sabik na sa sex tapos bigla siyang ginahasa. Unang maaaring maranasan kung ang isang babae ay gising at hindi tulog, tapos pinasok siya ng isang lalaki sa kanilang bahay para gahasain. Siyempre ang isang babae ay magtataka bakit andun yung lalaki sa loob ng kanilang bahay. Siyempre, ang isang babae na nag-iisa sa kanyang tahanan na mayroong pumasok na isang lalaki, ang papasok sa kanyang isipan agad ay baka siya ay gasain. So dahil naglilibog nga siya at matagal na siyang walang sex experience ulit, papayag na siya siyempre kung gagasain nga siya ng lalaki, kung yun ang motibo sa kanya kung bakit nandun yung lalaki sa loob ng kanyang bahay. Kasi ayun lang naman yung biglang pumasok sa kanyang isipan. Pangalawang maaaring maranasan kung tama yung hinala ng isang babae na kung bakit yung lalaki ay pumasok sa kanyang loob ng tahanan ay para siya ay gasain. Siguro naman nakakausapin siya ng lalaki ng mahinaon para siya ay gasain, at para hindi na masaktan yung babae, ibigay na lang ng kusa ng isang babae yung kanyang pepe sa lalaki para hindi na siya masaktan. Kasi nga naman kung siya ay magmamatigas pa at magpupumiglas habang pinipilit siya ng lalaki, syempre na nga naman kakapiglas niya, hindi may iwasang pwersahin siya ng lalaki para lang matikman siya. Pangatlong maaring maranasan, so merong babae talaga na kunyari ayaw pero gusto rin talaga. So kapag sinabi niya sa rapist na ayaw niya na mag-sex sila, syempre yung rapist, dahil nasa harapan niya na yung babae, andun na siya sa loob ng bahay ng babae, syempre pipilitin niya yon. Ibig sabihin medyo gagamitan niya ng puwersa para lang matikman niya yung babae. So syempre yung babae kung wari ayaw niya pero gusto rin pala, kunyari magpupumiglas-pumiglas
Pero napipilit naman siya nung lalaki, nahalik-halikan siya nung lalaki sa leeg at sa iba pang parte ng katawan. So syempre bilang babae, syempre kunyari magpupumiglas, pero dahil sa libog na nararamdaman niya, papayag at papayag rin yun. Ikaapat na maaring maranasan, so kapag ang isang babae na naglilibog tapos pinasok ng isang rapist at kinausap naman siya ng mainahon, tapos hindi siya pumayag kasi re-repin siya, nagkukunwari siyang hindi pumapayag, kunwari ayaw niya. Ngunit nung hinalik-halikan siya ng rapist, nahalik-halikan naman siya ng rapist sa kanyang katawan, malaki ang possible na matikman siya ng rapist. Kasi nga naglilibog-libog siya, tapos nag-aantay siya ng lalaki na tutuhog sa kanya o sa kanyang pepe, 'di ba? Yung rapist andun na yung rapist lalaki yun, 'di ba? So niroromansa na siya, dun pa lang sa romansa ng rapist, lalo siyang malilibogan. Kaya naman bibigay at bibigay din siya. Siyempre isipin mo, gusto lang naman siyang tikman ng rapist, 'di ba? Tapos one time lang mangyayari yun, 'di ba? Tapos noon, pagtapos nilang mag-sex, ligtas siya, safe siya, 'di ba? Ikalima na maaring maranasan, so dahil yung babae nakahalik-halikan ng rapist sa iba't ibang bahagi ng katawan niya, ay madadagdagan lalo yung nararamdaman niyang libog habang tumatagal yung paghalik ng rapist sa katawan ng babae, unti-unti namang bumibigay yung babae. So kung una todo pigla siya, so syempre kinalaunan ay hindi na siya nagpupumiglas masyado hanggang sa tuluyan ng hayaan ng babae yung ginagawa sa kanya ng rapist na halik-halikan ang kanyang iba't ibang bahagi ng katawan. Ika-anim na maaring maranasan, so syempre kapag ang isang babae ay nalibugan na talaga ng gusto sa ginagawa ng isang lalaki, ay agad na yan bumibigay at hinahayaan na ng isang babae na gawin ng lalaki yung gusto sa kanyang gawin ng isang lalaki. Kapag humantong na sa ganun, syempre huhubarin na ng rapist yung damit ng isang babae. Mula sa suso ng isang babae ay talagang lalamasin ng isang rapist yung suso ng isang babae hanggang sa gusto niya itong lamas-lamasin, hahalik-halikan at sisip-sipin yung leeg, sabay didilaan din yung leeg ng isang babae. Sa suso naman, habang nilalamas-lamas ng lalaki yung suso ng babae, hinawak-hawakan din ng isang lalaki o ng rapist yung utong ng isang babae. Tapos dun, sisip-sipin ng isang rapist yung utong ng isang babae at didila-dilaan yung utong. Sabay lamas naman ng rapist yung suso ng isang babae. So dahil dun sa suso palang napaglamas o pagromansa ng isang lalaki, lalo madadagdagan yung libog ng isang babae, pati nung rapist. Ikapito na maaring maranasan, so dahil nga niroromansa na ng isang rapist yung suso ng isang babae, tapos yung babae hindi na pumapalag, nare-romansa yung suso niya ng isang rapist, ang ibig sabihin nun nasasarapan na talaga yung babae sa pagroromansa ng isang rapist o ng isang strangers na lalaki. Bali ang itsura ng isang babae na pumayag na gasain siya ng rapist ay nakatihaya na lang siya na nakapikit habang nilalasap niya yung ginagawa sa kanyang pagroromansa ng isang rapist. So kanina sa parte siya ng suso niroromansa. So syempre ang isusunod ng rapist huhubaran na ng rapist yung salawal kasama yung panty ng isang babae. Pagkahubad niya ng short at ng panty ng isang babae, ay makikita ng isang rapist yung itsura ng pepe ng isang babae na kanyang ginagasa. Syempre tititigan ng rapist kung ano talagang pinaka-itsura ng pepe ng kanyang niroromansa.
tsaka niya unting-unting hahalikan mula hita hanggang sa pinakabutas ng pepe ng babae. Lalantakan po ng rapist yung pepe ng babae na yon, habang yung pepe ng babae naglalaway dahil nalilibugan na talaga yung babae. So ibig sabihin parehas nalilibugan po doon yung rapist at yung babae. Yung babae na ginagahasa umuungol na yun sa sarap. Pagtapos nung romansyahin siya ng gusto ng rapist at sarap na sarap naman talaga yung babae sa ganun, tsaka ilalabas ng rapist yung kanyang tite na medyo mahaba-haba na mataba-taba para ipasok sa puki ng isang babae na naglalaway dahil sa libog. At syempre masikip na yung pepe na yon dahil nga matagal nang walang sex ulit. So dahil sa matinding pagroromansa ng rapist sa isang babae na yon, talagang nalibugan yung babae, lalong-lalo na rin yung rapist. At kapag ipinasok ng lalaki yung kanyang tite na mataba-taba at mahaba-haba sa naglalaway at basang-basang puki at libog na libog pa ng isang babae, ay walang ibang mararamdaman ang babae na iyon na ginahasa at ng lalaking rapist na yon, kundi ang sobrang sarap hanggang sa ang babae ay labasan na at makaraos, pati yung lalaki hanggang siya ay labasan. Ay talaga namang sobrang sarap lang talaga ang mararamdaman nila pareho. Okay, so nakakailan na ba tayo? Pampito na. So paano ba yan guys? Next time ulit. So abang-abang na lang sa next videos ko. So huwag kalimutan mag-follow sa channel ko para lagi kayong updated sa mga ilalabas ko pang mga videos. Hanggang sa muli, ingat kayo lagi. God bless.